So yun mga kanoysi, welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa WPS nating mahal. So this video is from Melv's Castle. So meron itong pamagat na iyak China na takot pala. Baka daw bombahin sila. Kaya itinaboy ng PAF. Naduwag agad China. So kinabahan. Nako, kinabahan. So yun, bago natin simulan Melv's Castle, supportahan nyo yun. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kami manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So mga kanoysi, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Iyak China, natakot pala. Baka daw bombahin sila. Kaya itinaboy ng PAF. Naduwag agad China, kinabahan. So, again, Melv's Castle, Filipino AC. Start. Security Council pumalag sa China. Ayon Ulit. National Security Council pumalag sa China. Ayon kasi sa dagdag na statement ng Chinese Foreign Ministry, banta raw ang pagpasok ng Philippine Air Force sa Chinese territory. Unang-una daw, di kayo ang magmamay-ari ng Bao de Masinloc. Pagpalagyan ni spokesperson Malaya. Tapos paano raw naging banta ang PAF? Normal na patrol aircraft lang naman ito. Hindi armado at walang machine gun o kahit missile. Ano yung PAF? Wait lang ha. Tama ba yung pagkasabi ko? Itinaboy ng PAF. Correct me if I'm wrong na lang guys. Tama ba yun? Pa yan wala rin. So papaanong naging banta ang Philippine Air Force sa China? Pagdadahilan pa, inilalagay raw sa alanganing sitwasyon ang buhay ng mga Chinese. Kaya umaksyon raw ang China sa naayon sa legal na paraan. Diba? Ang kakapal na mukha nilang inilalagay daw natin sa alanganin ang buhay ng Chinese. Na yan yung gagamitin nila rason para gagawa sila ng aksyon na pag-ano sa atin. Eh sila nga yung Navy nga natin, Coast Guard nga natin, wina-water cannon nila Ano ba yun? Wala ba yung naidudulot na threat sa buhay ng mga Coast Guard natin or yung mga kapwa Pilipino natin? Yung yung naputulan ng daliri, ano yun? 'Di ba? China talaga, puro lang talaga sila Kaya umaksyon raw ang China sa naayon sa legal na paraan. So kami, pwede din pala kaming gumamit ng legal na paraan if ever na yun ginawa nyo yung water cannon at yung pagkaputol ng daliri. Laking kalokohan, di ba? Simpleng eroplano lang naaalarma na ang China. O wag niyong sabihin natakot kayo sa simpleng eroplano lang. Mariin natin itong kinukundina. Actually, kinalulungkot ng Pilipinas ito dahil katatapos lang nung matagumpay nating pakipag-usap sa China doon sa resupply mission natin sa Ayungin. And umaasa tayo na bababa ng mga insidenteng kanito. Ngunit kasawing palad, tumaas na naman ang tensyon in Air Force plane na Hindi naman talaga matatapos to hanggat hindi masasampulan yung mga yan Ang Bao de Masinloc, in-intercept nitong dalawang fighter jets from the People's Liberation Army Air Force. Fighter jets, yung atin is used for transport, used for surveillance. Kumbaga, it's a non-combat aircraft. At yung galing sa China ay fighter jets, no? At nagkaroon ng interception, nagkaroon ng harassment, at nagpalabas pa ng flare laban sa ating eroplano. Nangako ang China ng tatahimik na ang West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Pero anong nangyari ngayon lang? Pinakita lang ng wala naman puro lang naman din salita yung mga yan China na wala talaga silang kakwenta-kwentang mga kausap. Boom! Lagi tayo nagpapadala doon ng mga Coast Guard at ng BIFAR para yung mga mangingisda natin makapangisda sa palibot ng shoal. So yung ginagawa nating aerial mission is to ensure na alam natin yung aware tayo sa mga nangyayari. At kasi this undermines regional stability. At the same time, pinapababa din ito ang pagtingin ng international community sa People's Republic of China. Dahil sa panibagong pagsisinungaling ng mga Chinese, mas lalo lang walang naniniwala sa kanila. Tama. Nagulat rin. Actually, sila lang din naman yung nagpapamukhang ugly sa buong mundo sa kanila. Di ba? Tapos isisisi nila ngayon sa Pilipinas.
Sasabihin ngayon nila, Pilipinas, pinagmukha nyo kaming masama. Ano pinagmukhang masama? Masama naman talaga yung pinagagawa nyo, pinakita lang namin. Di ba? Isang maritime expert sa dahilan ng mga incheck. Papaano raw naging delikado ang buhay ng mga Chinese dahil sa eroplano. Nagpapatawa raw ata ang mga Chinese. Tama. Buti na lang raw malunong pumalag ang piloto ng FAP. Di nagpatinag at tinapos pa rin ang maritime patrol sa kabila ng pagbabanta ng China. And what China is saying that we interrupted their maritime their air exercises. There is affront to our sovereignty, because basically up to now the Scarborough Shoal or the Panatag Shoal is within the exclusive economic zone of the Philippines. So I would believe that this is an irresponsible act of China. Department of Dapat Foreign lang. Affairs nga ang nakikipag-usap sa China. Di pa rin ata naniniwalang sinungaling tong mga Chinese eh. Kayo, Kagi talaga. sa tingin nyo, dapat pa bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa Chinese na sinungaling na to? Ikomento sa baba ang yung salobin. So yun lang naman mga kanoisy. So that video is from Melb's Castle. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, di ba? Ang lakas ng amats or ang lakas ng trips. Ang lakas ng trip ng China namin. Grabe, ano, alam nyo, itong China is I think 1 million times na nilang nagbabanta sa Pilipinas. Tapos ngayon, may gagawin lang yung Pilipinas. Nakakaramdam agad sila ng threat, ng banta. Tapos a-action sila agad. Like, man, ano yun? 'Di ba? Ang lakas-lakas nyong magbanta. Tapos ngayon, kayo, makaramdam lang kayo ng konting bansa mula sa Pilipinas na maliit na bansa. Sobrang triggered kayo. Ano yun? 'Di ba? Like, men, kayo lang ang pwedeng makaramdam ng banta. Eh kami, mga Pilipino, kaya nga merong mga kababayan, mga kapwa Pilipino namin dito na parang pumapanig na sa inyo, nagiging pro-China dahil sa pagbabanta nyo eh. Natakot sa pagbabanta nyo na isang nuclear bomb lang daw yung Pilipinas. 'Di ba? Wala daw tayong Panama. Para daw tayong nakipaglaban sa isang malaking higante, David and Goliath. Ganun-ganun daw. 'Di ba? Mas worse pa nga eh. Mas worse pa nga yung pagbabantay. Tapos itong China nga, gumagawa nga sila ng ano eh. Meron silang mga agenda na tayo dito sa loob ay mag-away-away. 'Di ba? Nagplanta pa nga sila dito ng mga pogo. Yung mayor, malaman-laman natin, protector ng pogo, Mayor Alice Go. 'Di ba? Dito gumagawa ng mga scamming, dito gumagawa ng mga kalokohan, mga torturing, mga hacking. Mas worse yung pagbabanta nila. Sa atin lang, magpapalipad lang tayo ng isang aeroplano doon. Tayo pa, pagbantaan agad tayo na gagawa talaga kami ng action dahil nakaramdam kami ng banta. Like, men, grabe, parang sila lang pwedeng magbantay. Actually, yung ginagawa nga natin, hindi ngayon pagbabantay. Paghahanda yun eh. Kasi syempre tayo nakatanggap tayo ng pagbabanta mula sa kanila. E di ang gagawin natin, maghahanda tayo. Tapos ngayon, kapag maghahanda tayo, pinapalabas nila na tayo yung nagbabanta. Akala naman siguro nila, merong maniniwala sa kanila, di ba? Eh, sobrang ugly na nga nila sa buong mundo eh. Sobrang dungis or dumi na nilang tingnan sa buong mundo. Like, legit yun. So, yun lang naman. Again, kayo, mga kanoisy, comment down your opinion below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na muna. Melb's Castle, Filipinoisy. So, yeah, Filipinoisy, it's out.